Prinsipyo ng Pagtatapat, October 19. Offertory Reading Devotional. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng bosal ang baka kapag gumigiik, at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 18. Hindi lang nagtuturo ang salita ng Diyos sa atin kung paano magbigay, kundi itinuturo rin ang tamang paraan ng paggawa nito. May inihayag na katotohanan, hindi lamang tungkol sa kung paano natin isasauli ang ikapo at magbigay ng mga handog, kundi tungkol din kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa mga pagpapahayag ng katapatan. Hindi lang ito basta tungkol sa ginagawa natin. Ang higit na mahalaga ay kung paano natin ginagawa ito, dahil ang paraan ng ating paggawa ang nagpapamalas ng ating pagsunod sa maliwanag na prinsipyo ng salita ng Diyos. Inilalahad ng Biblia ang ilang tuntunin ng tamang paraan ng pagsasagawa ng pagtatapat. Ang madalas na itinatanong tungkol sa paggamit ng pinanggagalingan ng ikapo, kung ang pag-iikapo ay isang sagradong pinagkukunang pondo, hindi ba ito maaaring gamitin para sa sagradong gawain tulad ng kawanggawa o pagpapaganda o pagsasaayos ng gusali ng iglesia? Ipinahayag kay Moses ang prinsipyo ng alokasyon, pagkakabahabahagi ng ikapo at inilahad sa buong Pentateuch. Sa aklat ng bilang ay mababasa natin, at sa mga anak ni Levi, ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana, na bilang kapalit sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Mga Bilang Kapitulo 18 Versikulo 21. Binabayaran ang mga Levita sa pondong ibinigay ng ikapo. Ang layunin ng sahod ng mga Levita upang ganap nilang maiukol ang kanilang panahon sa pangrelihiyong gawain. Muling pinagtibay ni Pablo ang prinsipyong ito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayun din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Unang Korinto Kapitulo 9 Versikulo 13, 14. Pinatunayan ni Ellen G. White ang parehas na prinsipyo na may kasunod na pahayag, isang malinaw, tiyak na mensahe ang ibinigay sa akin para sa ating mga tao. Inutusan akong sabihin sa kanilang gumagawa sila ng malaking pagkakamali na ginagamit ang ikapo sa iba't ibang bagay, bagamat maganda sa kanilang kakanyahan, ay hindi siyang layon tulad ng sinabi ng Panginoon na dapat paggamitan ng ikapo. Ang mga taong gumagamit ng ikapo ay lumilihis sa kaayusan ng Diyos. Hahatulan ng Diyos ang mga bagay na ito. Testimonies for the Church, Volume, Siyam, Pahina 248. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo tutulong sa mga nangangailangan o maglaan sa pagpapagawa ng mga bagong simbahan o baguhin ang luma. Pinapayuhan tayong ang mga pagkilos ay hindi nararapat isagawa gamit ang pondo ng ikapo. Maliwanag at tiyak ang prinsipyo. Maaaring hindi tayo sang-ayon, subalit hindi nating maaaring sabihing hindi ito maliwanag. Kaya sinabi ng Panginoon, sa bagay na ito, panawagan, handa ka bang mamuhay sa prinsipyong inilahad sa pamamagitan ng salita ng Diyos tungkol sa gamit ng ikapo at mga handog? Naway pagpalain kayo ng Panginoon samantalang inyong itinatalaga na maging matapat na tagapagbigay.